Hindi ko alam kung saan ko ito sisimulan. Marami siguro sa inyo, lalo na yung mga matatagal nang sumusuporta sa YouTube channel ko, ang nagtataka. Bakit ilang buwan na akong walang bagong long content? Bakit pati shorts wala rin akong naipost? To be honest, may mabigat na dahilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang aking pinakamamahal na ina, si Mama Gloria Tulang Ocampo, ay pumanaw na. Ito po ang dahilan kung bakit nawala muna ako sa YouTube. Hindi ko talaga kinaya. Ang totoo, hanggang ngayon, hirap pa rin akong tanggapin. As I recall, it was July 6 when I last talked to her. Tumawag ako kasi sabi ng kapatid ko na si Nep, ayaw daw kumain ni Mama ng ulam sa bahay. Gusto lang daw niya, puro fast food. Siyempre medyo gastos yan, lalo na sa araw-araw. Kaya tinawagan ko siya. Sabi ko, Ma, bakit ayaw mo kumain ng luto sa bahay? Sabi naman niya, wala akong malasahan anak, natatabangan ako. Tinanong ko, may sakit ka ba? Sabi niya, wala naman. Pero sabi sa check-up, may tama na raw yung isang kidney ko. Pero okay pa yung isa, kaya no worries. Pinakalma pa niya ako. Sabi ko, Ma, bakasyon ka na lang sa December sa Singapore. Pasyal ka kina Cathy para makasama mo rin si EJ. Pumayag naman siya. Nag-usap na rin kami ni Cathy para ayusin yung plano. Natapos ang tawag namin ng maayos. Masaya siya. At ako, kampante. Akala ko okay na si Mama. Pero kinagabihan, tumawag si Nep. Sabi niya, hirap na raw tumayo si Mama at napansin nila, lumalaki ang tiyan niya. May CCTV sa kwarto ni Mama, kaya nang nakita ko, nagalala talaga ako. Sabi ko kay Nep, delikado na yan. July 10, dumating si Cathy galing Singapore. Nakita rin niyang mahina na si Mama. Parang mabilis ang deterioration ng health niya. Kaya sabi nila sa akin, Kuya, umuwi ka na. Mukhang delikado na si Mama. Nag-book agad ako ng flight. July 12, ang alis ko papuntang Pilipinas. Habang nasa aeroplano ako, dasal ako ng dasal na sana abutan ko pa siya. Pagdating ko sa Pilipinas, diretso kami agad sa ospital. Salamat sa Diyos, matino pa siyang kausap. Pero halata mong mahina na. Madali siyang mapagod, madalas tulog. Dahil lumaki ang tiyan niya, ginawa ng doktor ang procedure para maalis ang tubig. After a week, na-discharge siya. July 21, umuwi muna siya sa bahay ko. Mas convenient kasi walang hagdan at madali ang access sa toilet. Nung nandito na siya sa condo, sabi niya, Anak, gusto ko ng maya-maya. Siyempre, kahit mahal, pinilan ko. Isipin mo, isang piraso 500. Pero okay lang, request ni Mama yun eh. Sabi pa niya, pakuluan mo lang, lagyan mo ng pechay at huwag mong asiman. Nung niluto ko, grabe, ang dami niyang nakain. Natuwa ako. Sabi ko, salamat Lord, kumakain na si Mama. Pero kinabukasan, napansin namin, lumalaki ulit ang tiyan niya. Unti-unti na naman siya nangihina, wala na siyang ganang kumain, at tayo na rin niyang uminom ng gamot. Sa ospital ako nagtatrabaho, kaya alam ko na, pag ganitong sitwasyon sa matatanda, delikado na talaga, parang end of life stage na yan. By the way, my mom is 84 years old. July 26, madaling araw, dumumi si Mama ng napakadami, itim na itim. Alam ko na yun, ibig sabihin may internal bleeding na. Hindi na rin siya nakikipag-usap, malayo na ang tingin, kaya dinala na namin siya ulit sa ospital. July 31 dapat ang balik ko sa UK. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi muna, hindi ko iiwan si Mama ng ganitong sitwasyon. Sinabi ng kidney consultant, both kidneys totally not functioning anymore. Critical na siya. Tinanong pa kami kung gusto naming i-resuscitate kung sakaling titigil ang puso. Nag-decide kami na huwag na. Bakit pa namin siya pahihirapan? Noong mga oras na yon, halos tulog na lang siya. May mga ungol pero wala nang masyadong response. Konting dilat ng mata tapos pipikit ulit. August 2 around 3 p.m, binawian ng buhay ang aming ina. Sabi ko noon, nung namatay ang tatay namin noong 1985, wala nang sasakit pa doon. Hindi ako makausap sa loob ng 3 buwan. Wala, tulala lang ako. Akala ko sanay na ako sa ganoong kalungkot na sitwasyon. Pero nung mama ko nang namatay, ibang klase. Mas masakit, mas malalim. Parang may tinanggal sa loob mo na hindi na babalik. Akala ko, kaya ko, pero hindi pala.
Kaya nag-decide akong mag-leave muna, magpahinga. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Pilipinas. Babalik na ako this coming November. Naalala ko itong mga video ko na nasa phone. Yung mga kuha ko nung umuwi ako last year. Buti na lang pala, kinunan ko siya. Nung dumating ako noon, si mama ang sumama sa akin dito sa condo. Kinaumagahan, ang aga niya nagising, pinagluto ako ng breakfast, kwentuhan habang kumakain. Simple pero priceless. May isa pa, nung araw na yun, pinagluto niya ako ng sinaing na tulingan at laing. Mga paborito namin yan. Masarap talaga siyang magluto. Pero napansin ko na noon pa, medyo hinihingal na siya. Mahina na kumilos. Hindi ko lang alam, yun na pala ang huling bonding moments namin. Kaya kung isa ka sa mga nanonood na OFW o isang migranteng Pinoy, tulad ko, please, kung buhay pa ang magulang mo, make time to go home. Hindi nila kailangan ang mga mamahaling padala. Ang gusto lang nila, makita ka, yakapin ka, makasama ka kahit sandali. Kasi pag nawala na sila, wala nang kapalit. Regret ko lang talaga, it took me 10 years bago ko ulit napasyalan si mama. Alam kong may dahilan, trabaho, gastusin, buhay abroad, pero sana mas maaga ko siyang nayakap ulit. At least thankful ako kasi nung nagkasakit siya, umuwi ako. Naalagaan ko siya. Nakasama ko siya sa mga huling araw niya. Kahit may problema sa opisina, dyan sa UK, kahit binantaan ako ng unpaid leave, wala na akong pakialam. Sabi ko nga, kung isak nila ako, bahala na. Ang importante, kasama ko si mama. Ngayong alam ko, mapayapa ka na mama. Sigurado nakita na kayo ni Papa dyan sa langit. Salamat sa lahat. Salamat sa pag-aruga, sa sakripisyo, sa pagmamahal. Salamat sa pagbigay sa amin ng buhay at ng pagkakataong magtagumpay. I will always love you mama and I will always be proud to be your son. We will meet again. Kung nagustuhan ninyo itong tribute video, please share it with others who also miss their parents. This video is not just about losing someone, it's about celebrating the love, the memories, and the life of our parents who gave us everything. Rest in peace, Mama Gloria Tulang Ocampo. You will always be remembered.